Napakadami natin mga battles sa pinagdaanan po sa buhay. And as young professionals, many of us look okay on the outside, but internally, we were fighting silent battles every day. Ano nga yung katabi mo? Indeed, some battles are visible. They are visible. But most of the battles are hidden. And oftentimes, the deeper battles are the ones that drain us the most. Yung mga battles na hindi nakikita, yan yung nakakapagpa-drain sa atin. And looks can be deceiving. You can be looking to your Facebook accounts and looking to your news feeds, and you are draining. Paano sana ay hanggang his life or her life? Grabe! Nagbakasyon sa Balisik. Pastor, parang grabe ang sarap grabe. Ang mga pumunta ng tulpo, hindi ako pumunta sa sobrang init. Pastor, grabe. And Pastor Pablo, he has a new car. And looks can be deceiving. Why? Because hindi natin alam yung story behind each pictures na pinagdaanan ng bawat isa. And the more we aim and we look, kasi parang sarap buhay ko na lang. Tapos hindi mo alam, mas grabe ko yung pinagdaanan kaysa sa pinagdaanan. So right now, the Lord wants us to win our battles. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Diyos, magtagumpay ka. At eto, doon mo sa Paolo, tayo na nag-uusap. Doon mo sa Paolo. God never intended for us to fight alone. God goes before us, fight with us, and give us victory. Hindi ka pinalalaban ng Diyos mag-isa. Hindi ka mag-relation. Hindi ka pinalalaban ng Diyos mag-isa. So if you feel right now that you have right now that pressure to fight life by your own, gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka pinalalaban ng Diyos mag-isa. Alam mo, nakakatalang tumagal mag-isa. Bakit? Kasi yung edad natin, wala namang nagturo o paano maging adult. Alam mo how I pray na yung curriculum sa school may ituro pag nag-college na adulting 101. Paano gagawin magbalanse ng budget mo sa pamilya, paano mo ibabalan, hindi lang lahat ng academic. And look at me, all of us went to adulting, we are not prepared. Sabi nga yung isa, Pastor po, dati na nagkama ko ng estudyante ako, dami-dami pinagagawa. Sana ko lang, pwede na lang ako estudyante, no? Kasi may mag-is ako matapos sa buhay, okay? Pero ito maganda. Kahit nasa adulting na tayo, at nakaranas na tayo ng mga palpak na decision sa buhay natin na nakaraan, hindi intended ng Panginoon na tayo ay lumaban mag-isa today. Kaya bibigyan mo natin ang unang revelation. Kung may problema ka sa family, may problema ka internally, may problema ka sa finances, baon ka sa utang, bagsak ang negosyo, ang maliit ng confidence mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Gusto kong sabihin sa'yo, hindi gusto ng Diyos, daanan mo yan mag-isa. And tell the three persons na kami mo na fresh, kahit mainit. Sabihin mo, hindi gusto ng Diyos sa'yo na mag-isa. Go tell the three persons. Come on! Hindi gusto ng Diyos sa'yo mag-isa. Hindi gusto ng Diyos sa'yo mag-isa. Pastor, paano din nakikita yung kailangan yan? Kasi all my life, ang aking playlist. Tatanggalin ko yun, lalo na hindi ako makapasok. Eh parang, all by myself, I wanna be. Kasi saan ko na lang ako? 33557.
battles natin, eto yan. O, ito, yan. Gusto mo lang nga pala, bago natin ipakita yung service battle. O, paalala lang, kasi ngayon pinakita yung slide. Hindi ka pinilalaban ng Diyos. Huwag mo pinipicture mo. Pinapasok pa. Hindi ka pinilalaban ng Diyos mag-isa. Siya ang lalaban para sa'yo. Para palaman natin si Jesus. Okay, ipakita na natin. Kasi eto na. Ano ba yung mga surface battle? Ano yung mga battle na kinahanap natin? Dalawang bagay yan. Number one, meron tayong tinatawag na surface battle at meron din tayong tinatawag na deep battles. Nasaan kaya dito ang battle mo? Ano yung mga surface battle? Ang surface battle natin ay ito. These are the external struggles we can easily identify. Ano yan, Pastor Paulo? Number one, career pressure. Pastor Paulo, gumraduate po ako. Ako talaga yung top-notcher sa aming school. Pero ang kinalabasan, yung pong mga kaklase ko na hindi top-notch, parang paramdam ko, iwanan ko ako. Or iyan naman ganito. Pastor Paulo, hindi ko natapos ang pag-aaral ko. Hindi po ako nakagraduate. Ang tingin ko po, yung opportunity para sa akin, hanggang dito na lamang. Tingin ko kayo sa akin. Gusto ko pong sabihin sa inyo, basta may Kristo ka, may pag-asa, at pag may Kristo ka, may direction kung saan ka pupunta. Amen? So you have career pressures. Meron kang financial struggle. Sir Paul, hindi na ako makawala-wala sa Atomy. Hindi na ako makawala-wala sa Shopee Pay. Hindi na ako makawala sa Lazada Pay ba? Hindi na Lazada Pay. At po Sir Paul, parang lagi kami pa kailangan ako, lagi na ako dito pupunta. Alam niyo yung tala? O minsan, i-click na po ako sa mga loan sharks, doon po ako pumunta. So, ang struggle ko naman finances, yan yung area, meron kang service level, kasama yan na yun. Ano pa? Debt and responsibilities, ito yung sinasabi ko, ang tindi ng utang. Umutang dito kasi mambayad sa utang na inutang. At alam mo mapapansin mo, pabaon na kayo ng pabaon. Kapatid, gusto kong sabihin sa'yo tonight, it is the will of the Lord for you to be out of debt for 2026. And you congratulate. Pastor Paul, yun na. I-congratulate mo lang sa inyo kasi entitled ka para kinusa ng Diyos ang finances mo. Palapalan mo si Jesus. Meron ka relationship issues. Pastor Paul, ako na pagkutang sa relationship issues. Bakit? Kasi ako lang isa eh, wala akong karelasyon. Kamusta na love life mo? Eto po, self-supporting, nakusa ka lang, okay? At hindi na yun, may mga relationship ka naman talaga. May problema ko, for example, sa kung may asawa ka, may problema ka sa gero mo, may problema ka sa mga ingos mo, kung may romantic relationship ka ngayon right now, parang nagkakalagot lang yung sitwasyon mo. So all of these are surface battles. Ano ba? Family expectation of uncertainties in life plans. Pastor Paulo, nakakano na kami, pupunta namin sa... Salamat po, meron po dito ng assistant na nabibigay. Okay. Pastor Paulo, palitan niyo po, parang may hindi po po yung pinapulungan sa Pastor Paulo. Okay. Happy po na. Okay. Now, Tony, uncertainty in life plans. Pastor Paulo, naka-schedule na kami, tatay ko pa may break. Pupunta na kami sa Canada. Pastor Paulo, nakakas kami, hanggang airport na lang kami. Ano mangyayari sa amin? Service battle yun. Okay? At kahit yung mabatas ngayon, kikilusan ng Diyos ngayon. Pastor Paulo, nakakatong beses na po bumalik po sa Manila kasi nag-apply po ako for abroad. Pero laki na po na nagagastos ko, wala pa rin po nangyayari. Ano po bang kalooban ng Panginoon? Kikilusan din ng Panginoon yan. And meron din tayong family expectation. Pastor Paulo, expect po nila, dapat may asawa na po ako. Dati gusto ko po na talaga tall, dark, and handsome. Noong 20s ko po, pagdating ko ng 30s, sabi ko sa Panginoon, kahit tall, dark na lang, hindi mo siya yung handsome, pastor. Pero pagdating ko ng 40s, pastor pa parang ako tall na lang. Parang ganyan na daw. Pero pagdating ko ng mga 50s, pastor pa, basta humihinga na lang yan. Marami pa na kaya yung Panginoon. Ay, narating ka lang, parang mga nasa ano, parang doon mo sinusis ka. Pastor mo, pastor, kung sino na lang makakasalubong ko, hindi ka lang pang plano na siya sa atin. Nagkakaintindihan tayo. Last but not
ang problema mo ay fear na maging mag-isa. Yung pala talaga ang problema mo. Pastor Pao, hindi mo pala talaga, ang problema ko ay utang. Ang deeper problema ko talaga is, eto, gusto kong masatisfy yung loob ko na ako ay mapamper kasi hindi ko naranasan yun. So lahat ng service level battle, meron yan deep battle. At ano ko yung yan? Fear of the future. Kanina, takot tayo sa ano? Career pressure. Kaya tayo may career pressure kasi takot pala tayo sa future natin. Dumating. Si Lord, heavily invested sa'yo. Kaya yung future mo, nandoon na siya. Doon pa sa palo. Pipili ka eh. Gagawin mo siya by yourself, na eto lang ang pagdadalahan, or you will allow God to work in your situation, and as you allow Him, He will bring you to places and destinies and situations na hindi mo naranasan before. Ang problema mo pa talaga, emotional instability. Noong una, akala mo, ang problema mo, relationship issues. Hindi pa yun. Kasi ang deeper problem pala, meron tayong emotional stability. Meron tayong regret over past mistakes. Akala natin, ang problema talaga natin, uncertainty in life plans. Yung pastor ko eh, yun ang pakiramdam ko, hindi ko ano mangyayari sa akin. Pero ang totoo, hindi ang problema mo. Ang problema mo ito, ang dami mong mistakes before, na hanggang ngayon nagre-regret. Look at me. Tapos na po yun. At yung meron ka ngayon, yun ang kikilusan ng Diyos, hindi po yung kahapon. So kung today, eto na ang sitwasyon, may pag-asa pa yan. At kaya nga nandito ngayon, listening to my voice, is because this is God's plan for you to wake up you, to stir a faith in you, and to tell you He is in control. You just need to do right now is come to Him and ask Him, Lord, intervene in my battles. Ano ba? Meron tayong feelings of failure. Alam mo, eto yung matagal kong naranasan before na naka-apekto sa akin, yung feeling of failure. Meron ako before na sabi ko, sana hindi na lang nangyari. Pero ano, it turned out, part pala ng story ng aking buhay na kailangan mangyari siya dahil igagamitin ng Diyos kung nasa ako ngayon. Meron tayong anxiety and overthinking. Ilang gabi mo namang iniisip niya ang problema mo. Na naman ginawa natin yung sa anxiety, we-worship natin. Parang we-worship ang anxiety. When we talk, we always say, Pastor Pa, I have anxiety. Pastor Pa, I have overthinking. As if it is the time where in the time of Moses, it was a golden calf. Paano ngayon? Gawa natin, Pastor, nanagaw ang anxiety ko. Ha? Pastor Pao, hindi na ako mapapatuloy because, alam mo yun, I overthink a lot of things. Pwede ba natin balita rin ngayon? Instead of us glorifying our anxiety and overthinking, can we think our anxiety right now, okay, hindi ko sinasabi natin, hindi i-acknowledge yun. Pero ito, mas i-acknowledge mo naman, may Diyos na tayong gumawa doon sa sitwasyon natin. Pwede ba natin magpapasok? Ang mapapasya namin ngayon,
sitwasyon. Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya pwede ba sabihin ko ulit dyan sa tatlong fresh na fresh, ang ako po ay hindi sa lahat, pero fresh na sa tabi mo, sabihin ko sa kanya, hindi ka iiwan at ilalagay ng Diyos. At pwede ko pa naman natin yung mga Jesus. At tayo yung bata sa atin. Meron tayong comparison in security. Nako! Yan ang hawak ko dati. Alam mo yung overperforming? May nakilala kayong tao yung overperforming? Yung kapag sinabi ng teacher na sumaya? Yun. Ang overperforming ay yung ganito. Lahat na ginawa. Kaya kung tutulak ka, kaya ko yan. Tinutulak mo yan. Ay, hindi mo. Okay, hindi sinasabi mo matutulungin ha. Pero eto, kapag overperforming ka, tingnan natin sa sinyalis na baka yung isa ay hindi sa pibig. Kung paano. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, ikaw ay sapat mo. At tingnan mo yung katabi mo, si Kristo sa'yo ay higit pa. Di ba, friends? Meron tayong loneliness. Ate Sir Gathering, gusto mo lagi natin sa dulo. Nasa dulo, nasa sabihin sa dulo. Kapag nila sinasabi na, sige tumayo ka, hindi mo tumayo ka, ay tawin mo, katayo ka, mas iinom ka lang ng dulo sa loob. Hindi lang makikita ni Pastor, so dami ko naman niya, makikita ni Pastor. Kita-kita ako, talagang kumamay ako. Pagkatapos, kapag may makikita tayo sa'yo, ikaw yung unang tanong. Ang hindi ko para CEO ka lang. Hindi ka malabitan at sabal ka, kapatid. Okay? Ano ba kasi yung loneliness? At kaya mga matindi, yung mga tayo, mga millennials, yung kausap mo ngayon, mga millennials eh. Tama? Mga trentahin. At Gen, o sige na, mga Gen Z. Pag-kayo ayaw nyo pa ha, ang kausap mo ngayon, mga millennials at Gen Z. Okay. Sa atin, gino-glorify din natin yan yung kalungkutan. At gusto natin yung isnoat sa social media. Alone in the sky, searching for love. Grabe yun! Pero ang makilala yan! Ito ko matindi! Yung moment na siya ipapakita niya, ginagawa ng buhay ng isa. Tumatakbo yan! Ano ka dito? Grabe yun! Hindi tayo magpapalay! Bakit? Kasi gusto natin, yung pagpansin sa atin, yung nagpapakita sa atin. Tama ba? Gusto ko sabihin sa'yo, hindi mo kailangan magpapansin. Ano ako sa'yo pa? Hindi mo kailangan magpapansin. Kasi, kaya naman dito, kasi napansin ka ng Lord. At sabi ni Lord, tigil na. Tahan na. Nandito na ako para sa'yo. Pero yung magpapansin. And last but not the least, ang big battle sa atin, loss of confidence. Naranasan ko yung before ng confidence, papasok ako sa room, ano yung Ate Ruby? 5 beses akong pupunta ng CR, i-check kung okay ako. Tama man? Ha? Hindi nga pansin, sumayin ako. Pero nalala ko dati sa old church, bago ako bumaba, bago sa kung mga narukan yung old church, pagpunta yun sa admin, CLI, may hagdanan doon maliit, nabababaan nyo. Nakakalimang siya ako sa salamin. Because I don't have confidence. Pag meron ko lang dalawa nag-uusap, ako po ay biyaya na siya sa magana, no? Magdalawa nag-uusap, gagawin po ako. Pero sa sobrang mga sa confidence, ang babo ko naman, bakit? Pakarap na, sobrang baba na. Okay? Pero naman ito yung loss of confidence mo. Hindi mo kaya narating yung bukas, kaya yung paglabas pa sa kwarto, hindi mo ito. So, all of this, I can do nothing.
a living testimony of all the big battles of this. Yan lahat ng yan, naranasan ko. At nahihirap siya. One time, I went to a crowd. I was not okay. I have big battles. At alam mo, nung time na yun, alam mo, pinakausap na ako ng Panginoon, lapit ka sa akin, surrender mo sa akin yung battles mo. Eh ako mag-pray. Ano mo ginawa ko? I went to the CR. Ito totoo nangyari. I went to the CR, direct comfort room, at pagpunta ko doon, talagang sinabi ko, Paolo, acting tayo ngayon, okay ka. Ano mo ginawa ko? I smiled for 5 minutes. Sige, intern na lang. Sige na. Ngite! Eh, ito ako proud na, direct ko. Dinidire ko sa ito. Ngite! After 5 minutes, I went out and very almost. Hey! Kumusta? At pinakita ko talaga kailangan makabayan ko lahat. At pagkatapos ko nun, makabayan ko na lahat, na parang nakita nila ko, okay na yung si Paolo. Ay, kung person mo, okay mo ito. Ganyan yan. Yung mga nangyari na burn out na ako yung social battery ko wala na. After 20 minutes, I was crying in the bathroom. In the coffee. You know why? Ito, hindi mo kaya i-think. Kasi kita sa mata kapag may big battles. So ano tayo yung sa atin ngayon? And big revelation. You cannot fight spiritual and emotional battles using only human strength. Hindi pwede. Kahit anong gawin mo, hindi pwedeng labanan ang spiritual and emotional battles using your human strength. Kaya kung ano nangyari sa atin, ganun. Binattle ko may human strength. Sabi ng iba, hindi, for fake it till you make it. Who among you heard that? Fake it till you make it. No. Once faith, you can never go big. And in the presence of God, kitang-kita ng Diyos ang faith at ang totoo. But tonight, look at me, hindi gusto ng Diyos sa faith tayo. Ang gusto ng Diyos sa atin ay ito. Makatakbo na tayo ngayon ng pagkatagumpay doon sa battles natin. Now, speak right now to 3 persons. Kanina, yung mga katagong fresh na fresh, ang kinausap mo. Nahihilig naman yung nasa unahan, na hindi mo makiusap. Sabihin sa kanya, 3 sa unahan at sa likuran, sabihin mo sa kanya, you will go to win this battle tonight. Go! At kapag nakatakbo ka na, nakausap niyo na siya, palakpakan mo ng malakas ang Panginoon. Sa mga nasa ko dyan, nasa mga malayo, yan, sa susunod din akong bibulits. Para kayo yung mas malapit sa akin. At sa mga nasa unahan at nasa gitna, Pastor, how do you win these battles? And the answer is, with the Lord. Let me read to you this verse. Deuteronomy 20 verse 4. Ang sabi ay ganito. For the Lord your God is going with you. He will fight for you against your enemies and He will give you victory. Punta tayo sa number 1. Paano natin mapapagtagumpay yung mga battles mo? Number 1. Believe that God is for you and God is with you. Dapat kasi pa. Kailangan ngayong gabi, maniwala ka that God is for you. You really need to receive that. Pastor pa, hindi na ako nangyayari sa sisi. Ang dahil ko nga sa Panginoon eh. Kapag kaya ka na nandito ngayon. Kasi dinadala ka ng Panginoon papalapit sa Kanya. Pastor pa, ang dami-dami ko mga pagkukulang from the past. Ang dami ko pa rin desisyon. Hindi ko alam ang buhay mo. Pag ako na ako eh, pasara na ako eh. Look at me. Yun mga expertise ang Panginoon eh.
your enemies and He will give you victory. Minsan, mga professionals, pakiramdam natin, lumalaban naman tayo mag-isa. Parang solo natin dala ang pressure. Paano pa naman? Solo natin dala ang pressure, expectation, pati bills. Yung mga nagbabayad na yung niran ko na napakalaki. Dala natin ang millions, dala natin ang anxiety at ang future natin. Pero bakit? Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka mag-isa sa laban, hindi sinabi ng Diyos, hintayin mo ko sa dulo. Doon pa sa tao. Hindi sinabi sa'yo ng Diyos, Ned, mauna ka na, hintayin mo ko sa dulo mo. Hindi sinabi sa'yo, Mia, tutulungan kita, pero sa dulo, doon ka pupunta eh. Hindi din sinabi sa'yo, Ate Feli, Feli, go with your life. Pero nandun ako, dahil sa dulo, hindi sinabi ng Lord talaga. Ang sabi ng Panginoon ay eto, I am going with you. Ibig sabihin, present sa Hari. Ma'am Sheila, mga kasama ni Leia, two parents, two beautiful moms out there. Ang sabi ni Lord, I am going with you. Ibig sabihin, present siya, kasama siya sa process. Kasama siya sa bago. Kasama siya sa uncertainty. Kasama siya kahit hindi mo alam ang mangyayari bukas, kasama mo siya. Palakpakan mo naman sa kapag makaramdam mo nasa valley ka, nasa mababang sitwasyon ng buhay, eh di nasa valley din siya. Kapag makaramdam mo, umaakyat ka ng pag-astin, parang tarik-tarik naman ito, eh di kasama mo siya habang umaakyat ka. Hindi ka solo act. Hindi ikaw laban ang mundo, hindi gano'n. You are fighting with God beside you, at dahil kasama mo si Jesus, hindi mo kailangan magpanik at magmadali sa buhay. Ang pinaka joy stealer ng generation natin right now is ito, diba Pastor Val, na pag-iwanan ako. Ang tanong, sino ba mag-iwan sa iyo kung mag-iwanan ka? Kasi pa sa bagay, meron siya, o marami. Pati, sa buhay, hindi ka ng buhay. Ang journey mo ay unique, at ang journey mo ay maganda. Hindi mo kailangan habulin lahat para ma-prove ang word mo. You can walk at God's face, steady, secure, and purposeful. Hindi ka naliligaw sa season mo ngayon. Kasi kapag sinabi ng Diyos na kasama mo siya, God going with you, ang ibig sabihin nun, may direction ka, kaya hindi ka naliligaw. At higit sa lahat, hindi pa final destination ang battle mo. The battle is just a season you pass through on the way to victory. At pwede ba? Kailangan mo maintindihan na ang Panginoon, sinabi niya, I am going with you. Yung hirap mo ngayon pinagdaraanan emotionally, nandoon siya sa pain. What is her pain? What is her confusion? Lali. Tama? Sabi niya ko, toki lang ako. Walang great presentation mo. So kapag sinabi ng Diyos kay Laling, I'm going with you, Laling, I don't know your battles, I don't know what's happening in the mind, I don't know the hurts, but this is the good assurance for you, He is there. Look at me. Kailangan ba natin marinig?
at mahigit na po na. Tell the person next to you, God is going with you. God is not distant in your battle. Can I invite the music in this? Hindi sa malayo. Personally invested siya sa buhay mo, sa healing mo, sa future mo, sa victory mo. Ilagay natin sa ganito. Sira ang pamilya mo ngayon, ang ending niyan, hindi tayo masisira. Mabubuo. May sakit na yung magulang mo. Ang ending niyan, gagaling ang magulang mo, may hiling ka. Bagsa ka ngayon, nagkamali ka ng desisyon, tapos pag reunion kayo ng mga kaibigan, ayaw mo pumunta. Bakit? Kasi ang karamdaman mo, ang pinakamababa doon. Gusto kong sabihin sa'yo, pinagaganda at pinagaganda ng Panginoong Jesus at iyong storya, at gusto kong sabihin sa'yo, ang Diyos ngayon invested sa future mo. Kanino po yun? Sabihin mo, ako yun. Kaya mo natin palapakan mo lang ako dito. God is not distant from your battle. Personally invested siya sa buhay mo. Si Jesus. Ulitin ko, kailangan mo marinig. Invested si Lord sa healing mo, sa future mo, sa victory mo, kasi you matter to God. Baka kasi ka, kung sometimes you feel invisible, you feel invisible to God. Basta parang kinakailangan ni Lord. You feel invisible. No! He sees you. And that's the reason you're listening to my voice right now, because God who sees you. God sees you. Kita ka ni Lord. Kaya kung kita ka niya, hindi siya Diyos na distant God. Dahil gagawin siya. Kaya nakasabi niya sa'yo, I'm going with you. Number 2, yung una, sinabi natin, kailangan natin paniwalaan na God is for us. Sasamahan tayo ng Diyos. Ano yung padalawa? Ang padalawa ay ito. Believe and receive His assurance that He is fighting your enemies. Deuteronomy 20 verse 4. For the Lord your God is going with you. And read this carefully. He will fight for you against your enemies. I truly believe the Lord deserves the best of praise for the promise. Come on, hindi sinabi ni Lord lang na ito, sasamahan kita. Hindi naman sinabi niya. Sinabi niya rin, He will fight for you. Ibig sabihin, hindi mo kailangan akuin ang lahat ng laban mag-isa. Pastor Paul, grabe na talaga ang problema ko financially. Pastor Paul, grabe na talaga yung pagkakasira ng aming pamilya. Pastor Paul, grabe na talaga yung down determination sa buhay mo. Hindi mo kailangan siyang akuin mag-isa. Kasi, yung service battle mo, maging yung big battles mo, saan lalaban para sa'yo? Paano parang Pastor Paul? Kung meron kang fear, may anxiety, may temptation, may insecurity, may hopelessness, may condemnation, may exhaustion. At ang lahat ng mga ito, kinakain ka pa kada araw. Paano ka magtatanggol ni Lord? Ganito. Kapag nandiyan na yung fear, hindi na mabubuo ang family. Sira na yun. Hindi ka na makakabot.
permanent na yan, bagsak na. Hindi na pwede mag-improve ang buhay. Kasi ito lang ang natapos mong pinag-aralan. Hindi na gaganda ang sitwasyon. Mali ang madaming desisyon. Dahil nandun si Lord, ito ang mangyayari. Papapalitan ni Lord yung mga bagay, o hindi pa napapalitan, the right term is this, ikukonsume ni Lord ang mga bagay na kinukonsume ka. Do you know that our God, in the Old Testament, it is mentioned there that God is our consuming fire. So He will going to consume right now that fear that you have in your life. He will going to consume right now kung natatakot ka dahil hindi ko matukontrakan ito. Alam mo, eto ang gagawin ni Lord eh. Aalisin sa'yo ng takot at magsasalita ako ngayon at sasabihin mo sa sitwasyon, hindi. May pang-asa ako. Kasi the mere fact na kasama ko si Jesus Christ, napaka tapos na ang boxing. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, tapos na ang boxing? Kasi kasama Parang ko si siya. Ma'am Basketball. Kasi kasama ko si Palapakan mo lang ako sa siya. Hindi tayo babayaan ni Jesus na lumaban mag-isa. The Holy Spirit fights for us. At tandaan natin, God is a consuming fire. Ibig sabihin, kayang tunawin ang presensya ng Diyos ang bagay na matagal na sumusunog sa puso at isipan mo. Tingin ka pa, sir. Ano yung nagpo-consume ngayon sa puso at isip mo? Ano yung laging paikot-ikot na napagising mo, natutulog ka, napanaginipan mo, yung lahat naman ng puso at isip mo, yung battles mo. Gusto kong sabihin sa'yo, when the Bible says, He will fight for you, it actually means God actively intervenes in your body. May point sa buhay na hindi sapat ang talent, hindi sapat ang diskarte, hindi sapat ang lakas mo, hindi sapat ang positive mindset. Doon na pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos. Habang ikaw ay pagod, siya pa rin ang lumalaban para sa'yo. Kung ikaw yung matabakan sa iyo. Nakita mo ako matapos. Hindi sinabi ng verse na aalisin ka agad sa battlefield. Si David, hinarap niya pa din si Goliath. Nandun ka pa din sa battlefield. Lumuluha ka pa rin minsan. Napapagod ka pa rin minsan. Pero iba na ngayon. Hindi ka na helpless. Dati, helpless ka. Ngayon, may tumutulong sa'yo. Because the force behind you is Jesus. Kaya kung gagawin mo, you still show up in prayer. You still obey. You still move forward to God. Bakit? Kasi may katulong ka. Bigay ko lang itong revelation sa inyo. God is not asking you to win by using your own strength. He is asking you to trust when you are fighting, He is fighting with you and for you. Noon pa, sir, ba? Nakaka-tempt gawin ang buhay mag-isa. Kapag sanay ka na lumalaban mag-isa, aato pa rin lumaban na mag-isa. Kaya kapag pakiramdam mo nagtatagumpay, huwag kang tagumpay sa madami. Ang tagumpay sa madami ng ari-arian. Yan, mararamdaman mo, hindi pala ako tagumpay, wala ako ari-arian din. Lord, higit pa sa ari-arian kung meron ka. Bakit? Kasi meron kang Jesus na lumalaban sa mga parte ng buhay mo na hindi mo na kayang lumaban. Alam mo ba ngayon, sige mo pa naman sa Jesus. Kung bakit hindi mo lakas na alam mo ngayon, may conflict na nare-resolve ba ako kumakatan ka?
buhay kong kapatid ko ito. You went through a lot of tough times and battles. Pero naman sabi ko na nag-uusap ka kaya guard sa pinilog sa akin. Ano mo kaya ba? Even it hurts, I still show up because I know God is fighting for me. At alam mo, ginawa niyo ko naman? Nakita niya yung mga pagtatanggol ng Panginoon sa akin. Now look at me right now. All of us here, nakaupo ka lang sa presensya ng Diyos. Nagtitiwala ka sa Kanya. Siya na ang kumikilos para sa iyo. I remember si Caitlin. Problemado si Caitlin. Meron siyang isasabit bukas. Nakalimutan, ang dami pang bibilin na requirements. Sinabi ni Caitlin, gabi na, mag-8 o'clock na tayo. Sasamahan na lahat ng mga bilihan ng mga tindahan. Alam mo, sinabi ni Rudy, Ma'am, sorry, nakalimutan ko. May mga ganito mga pala akong kailangan. Ano ba kaya hindi? Sabi ni Rudy, okay, sige. Sabi sa akin, mahal, tayo na, bibili tayo. Oh, tutawin, napunta kami ng SM. Basta pinter kami, masasakit na. Yan lang kami, bibili na ito. Ano mo sabihin? Bakit sinabi yun? Kasi ako yung magulang. At si Caitlin ay aking anak. Gusto ko na bigyan ng revelation na. May tatay ka at ang tatay mo responsable sa iyo. Kaya, dito na yung presence ng Panginoon. Number 3, last. Believe and receive your victory. Can I invite also the keyboard speaks and the Lord Josiah? For the Lord your God is going with you. He will fight for you against your enemies. He will give you victory. Pwede ba alam katabi mo, banggitin mo ang pangalan, tingnan mo sa mata at sabihin mo sa kanya, God will give you victory. Sabihin mo yung pangalan niya. Minsan, tingin natin sa victory, eh, simpleng manalo. Nakapasa ka, nag-promote ka, nabayaran ang utang mo, naging okay ulit ang buhay mo. Akala natin yun ang victory. Pero may mas malalim po sa victory. Yung victory na salita na ginamit dito ay galing sa Hebrew word na yasa. Pwede niyo po picture? Sa Hebrew language, ang word na ginamit para sa victory, dun sa verse na yun, ay yasa. Yang yasa, yan ang root word ng pangalan ni Jesus na Yeshua. Ibig sabihin, ang victory mo ay si Jesus. At kapag naiintindihan mo to, you are more than just winning. Listen to me. Kapag sinabi ni Lord na binibigyan ka ng victory, ang ibig sabihin, inilalabas ka sa masikip na lugar ng buhay mo, from survival mode to breaking room. From constant fear to freedom. Parang pakiramdam na finally, nakahinga ka na ulit. Hindi lang panalo ang binigay sa iyo, Lord. He gives you restoration. Pwede ba tayo tumulong? AB, bilang isang professional, hindi mag-isa. Hindi ka mag-isa. May kasama ka. Amen. Palapakan mo ang Diyos. This time, the Lord
Lord brought you here? Because nakita na ni Lord, yung matagal na ikaw na isa. And tonight, God is changing the situation and the atmosphere. And lo and behold, you are winning your battle because of Jesus Christ. Pwede ka ba ngayon yung mukha tumingin? Ang isa pang pinakamatinding laban mo ngayon ay ang ating pagkakalayo sa Diyos. Kasi all the while, we thought, ang buhay natin ay trabaho, career, pera, negosyo. Ang tingin lang natin sa buhay ay yun na. Pero ang buhay natin, may mas malalim na iniikutan at sino yun? Ang Panginoon. Because at the end of this life, it's only you and the Lord. Kaya ngayong oras na ito, I'm inviting you, huwag kang pakialaman yung katabi. Huwag kang mahiya. Don't be distracted. Kung may kasama kang bata, yan yung iyong anak. Because itong oras na ito, para ito sa iyo. And this time, it's only for you. 2,000 years ago, si Jesus ay bumaba dito sa lupa. It's not a fairy tale. It's not a fable. It's not just a story. Talagang bumaba siya sa lupa, nagkatawang tao, para sa iyo at para sa akin. And because of the great sacrifice of Jesus Christ in the cross, our long destroyed relationship with the Heavenly Father because of our sins ay ginawa ng Panginoon ng solusyon. He became the sacrifice for all of us. And tonight, I'm inviting you to surrender your life to Christ. Kung natanggap ko na ang Panginoon matagal na, then let this be a dedication. But if it's your first time, I want you to close your eyes right now, bow down your heads, and repeat this prayer bago na kayo mag-pray. Sabihin mo, ilagay mo muna yung iyong kamay sa iyong dibdib right now. And this time, let's all pray. Sabihin mo itong panalangin ito, Panginoong Jesus, nagpapasalamat po ako sa iyong pag-ibig na ngayong gabi, kinakatat po ako. Hindi po ako karapat-dapat sa iyong biyaya, pero dahil sa iyong unfailing love, nandito ako ngayon. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan, sa lahat ng aking pagkukulang. Linisin mo ako na iyong mga Panginoong dugo. At ngayong oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili ka kapagligtas. Lord Jesus, write my name in the book of life and give me your Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Ako na lang mag-pray. Right now, may bitbit ka ngayong surface battles at may bitbit ka ngayong deep battles. And for the longest time, you felt so alone doing life and working with all of these battles. Ngayong oras ito, isusurrender mo sa Panginoon ang mga battles na yan. Come on, talk to God. Come on, tell them your battles. Come on, talk to God. Lahat ng surface battle, lahat ng big battles, lahat ng anxiety, lahat ng anxiousness, lahat ng fear of the future, lahat ng comparison, tell it to God. Come
mighty name of Jesus, you see all the battles of your young professionals right now. And in Jesus' mighty name, lahat ng kinaharap nilang personal battles right now, that surface battle, that deep battles, Lord God, na gumugulo, nagbabagsak sa kanilang mga buhay, in the mighty name of Jesus Christ, dinedeklara namin ngayong oras na ito, Lord, by your consuming fire, everything, lahat ng enemies sila ngayon, being consumed in the name of Jesus Christ. And even Lord God right now, deal with that heart, that sad heart, that compelling heart right now, in the name of Jesus. At salamat, Panginoon, sapagkat ngayong oras na ito, kinikinom sa lubular God ang aming mga puso. At Lord, tonight, salamat sa mga battles na meron kami, na habang kami nasa presensya mo, ikaw na ang nagtatagumpay sa buhay ng bawat isa sa amin. We are declaring, Lord God, restoration of the family, restoration of all the spiritual lives na nandito ngayon. Kung nawawalan ng apoy sa'yo, we thank you for your fire. Kung confused kami noon, thank you for your direction. At salamat, Lord God, sa mga wasak na pamilya, in the name of Jesus, relationship na mag-asawa, na mag-ina, mga magkaibigan, we declare, Lord God, right now, relationship na magkakapatid, being restored in the name of Jesus. Thank you, Father God. Salamat din po kasi sa iyo kami nagpapakalina at nagpapakanlo. Ikaw, Lord God, ang aming pag-asa, ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming pagpapalala. Salamat po. To you be all the glory, all the honor and praise. And thank you. We receive right now ang pagkilos mo sa aming sitwasyon. In Jesus' name, this is praying, and everybody all say, Amen, Amen, Amen. You're winning this battle because you have the Lord. And it is so good also that the Lord has placed godly people like you and me in this community. So mga i-invite po ngayong gabi, this community is a real community for young professionals. Because we know our battles. Because you and I have the same battles. Right now po, we're inviting you, stay in this community. And you will find, later po, pupunta tayo dun sa ating mga A-groups. At alam niyo po, you will find other believers who will help you out. Mag-i-encourage sa'yo. Kapatid, ganito yung tuloy natin. Kapatid, yan yung direction ng Panginoon. And this community will help you. Amen ba? Bago ka umupo po, umamay ka ng 7 tao at sabihin mo sa Kanya, pinagaganda ng Diyos ang aking story. God is fighting for me. Come on, umamay ka ng 7 people. Pinagaganda ng Diyos ang aking story. God is fighting for me. Come on, shake hands. 7 people. Pinagaganda ng Diyos ang aking story. God is fighting for me. At kapag nakapito ka na, pumalakpak ka ng malakas ng malakas. And right now, we'll go to our giving. Praise God. Minsan nga po lahat ng mga nanagumpay ay magbigay